Balita mula sa lungsod ng Pasig na aktuhan sa kuha ng CCTV ang isang grupo ng mga menor de edad na nagnanakaw ng bakal. Mula yon sa isang sarado na videoke bar. Ang pagdakip sa mga bata ay nauwi sa habulan. Ito si Emil Sumangil na Kalerto 24 Hours. Mag-aalas 2 ng madaling araw nang makuna ng CCTV ng Pasig Command Center ang grupo ng mga menor de edad na ito sa kaba ng Sandoval Avenue, sakop ng Barangay Palatiw. Nakapwesto sila sa harapan ng isang videoke bar na sarado na ngayon. Kapansin-pansing hindi nalalayuan ng grupo ang bakod ng establishmento na tila ba may inaabangan. Hindi nagtagal, ang isa sa 4 na kabataang naka-standby lumapit na sa bakod, saka inabot mula sa loob ang paanan ng isang lamesa na gawa sa bakal. Nang makuha, tumakbo papasok sa kalye ng N-Cruz ang bata, diretso sa kalapit na junk shop. Ang kanyang mga kasama, pasayaw-sayaw pa sa kalsada habang tila ba minamatyaga ng paligid. Maya-maya pa, muling nakapaglabas ng bakal ang mga kabataan. Diretso ulit sa junk shop ang grupo. Pero sa pagkakataong ito, lingid sa kanilang kaalaman, itinawag na ng command center sa City Ordnance Police ang nakawan. Nang makita ang paparating na otoridad, dito na nagkatakbuhan. Hinabol ng City Ordnance Police sa mga minor de edad na suspect at makaranang tila pakipagpatintero ng mga otoridad, nadakip ang isa sa mga batang suspect. Agad din na na-recover ang mga ninakaw na bakal ng grupo. Ayon sa investigasyon, ang nag-abot ng bakal sa mga kabataang nasa labas ay kasamahan din ng grupo na una nang nakapasok sa establishmento. Nakatakbo rin daw ito at hindi nahuli ng mga otoridad. Inimbitahan sa presinto ang may-ari ng junk shop na sinasabing pinagbentahan ng mga suspect. Nasa kustudiya na ngayon ng DSWD ang isa sa mga menor de edad na nagnakaw ng bakal. Ayon sa mga residente, matagal na sakit ng ulo ng lugar ang pagnanakaw ng mga kabataang suspect na nasa 10 hanggang 12 anyos ang edad. Bago manakawan ang sarado ng videoke bar na nakuna ng CCTV, 2 beses na rin daw nilooban ng mga batang suspect ang tindahang ito ni Alejandro Corsega. Yung pangalawa, hindi nila ito nabuksan, dito naman dumaan. Diyan sa butas na yan? Sa butas yung bata siguro ang pinapasok dito. Ba't sa palagay nyo? Sa palagay ko talagang bata kasi itong laki nito hindi ko papasok dito eh. Emil Sumangil ng Alerto 24. Sa London, sa bansang England, sinimula na ang isang buwang countdown bago ang pagbubukas ng Olympics. Ibinida na nga sa pamosong Tower Bridge ng London ang Olympic Rings. Tuwing may daraang barko sa ilalim ng naturang tulay, pwede palang iangat ang higanteng simbolo. At habang ginaganap ang Olympics, iilawan ito gamit ang makabagong lighting system na matipid daw sa konsumo ng kuryente. Halos tapos na raw ang preparasyon para sa inaabangang 2012 London Olympics. At alam nyo ba, isa pala sa mga magtatanghal sa opening ceremony ay isa nating kababayan. Nakatutok si Chino Trinidad. Halos tapos na ang 8 taong paghahanda ng London para sa muling pagbabalik ng Olympics sa Inglaterra. Ang main stadium na itinayo sa East London ay sigurado magbabalik ng sigla sa dati-dati ay sentro ng kalakalan ng lungsod. Dahil na rin sa nagagandang establishmento na itinayo katabi mismo ng Stratford Station. Bago ang formal na pagbubukas ng quadrennial meet sa Hulyo 27, nabigyan ng pagkakataon ng ilang taga-London na masilayan ang main stadium bago ito maging sentro ng atensyon ng buong mundo. Sa mga hindi makakakuha ng ticket sa mga laro, sa mga naglalakihang commercial buildings na lamang maaaring manood, nagkalat na rin ang iba't ibang mga souvenir items. Iba't ibang kulay, anyo at laki ng mga mascots ang inihanda ng London Olympics Organizing Committee para sa inaasahang pinakamagarbong Olympic Games sa modern era. Bukod sa mga Pinoy na kasali sa isinasagawang Olympic Torch Relay, isa pang Pinoy ang mapalad na napiling mag-perform sa inaabangang opening ceremonies. Dumaan sa masusing audition si Benedict Carandang, isang chefing scholar sa Goodenough College sa UK. Si Benedict na isang animator na isipagmalaki sa buong mundo ang angking ugali nating mga Pinoy. Bayanihan spirit na sama-sama at tulong-tulong makagawa ng isang malaking bagay. Siguro yun yung maiko-contribute ko dito. Well-kept secret ang detalye ng opening ceremonies. Ang ngalan lamang ng direktor nito na si Danny Boyle na siya ring nag-direct ng mga pelikulang Slumdog Millionaire at 127 Hours ang tanging detalyeng lumabas sa media. Hindi raw palalampasin ni Benedict ang pagkakataon na ipakita sa lahat ang angking galing ng isang Pilipino. Dito papakita mo yung best na kaugalian ng Pilipino na kaya niya makibagay sa ibang mga tao at
kaya niya maging equal sa pamamagitan ng performance through the opening ceremonies. Si Benji ay patunay na sa game of life, hindi palaging stronger, faster, or higher. Minsan, kailangan ng abilidad at matinding pananalig sa Panginoon. Pamula po dito sa London, England, Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Pinarangalan ng Young Critics Circle si Diana Zubiri bilang Best Performer para sa indie film na Bahay Bata. Maluha-luha si Diana sa kanyang acceptance speech. Lalo pat first acting award niya ito. Makichika kay Lars Santiago. Hindi ko alam na ganito pala yung pakiramdam pag nandito na. Napaiyak si Diana Zubiri sa pagtanggap niya ng kanyang tropeo bilang Best Performer para sa pelikulang Bahay Bata sa parangal na idinaos ng Young Critics Circle. Kwento ni Diana, ang gusto lang niya noong mag-artista siya ay makatulong sa kanyang pamilya at makabili ng cellphone na may camera. Hindi raw niya akalain na darating siya sa puntong tatanggap ng acting award. Ito ang unang award ni Diana. Ang award lang na nakuha ko noon yung na-award ako ng Mandaluyong City Mayor Benhar Abalos nung nagkaroon po ako ng kaso. Naaalala niyo po yung malaking award at skandalo pong kinasangkutan ko noon dahil po sa indecent exposure. Na-shock po ako nung talagang ako na yung nanalo. Kasi po, nakita nyo naman dun sa pelikula, wala po akong ginawa kundi maglakad lang ng maglakad. Big winner din ang pelikulang Haruo na tinanghal na Best Picture. Bida rito ang Bubble Gang regular na si Jackie Wu na siya rin producer ng pelikula at ang kapuso actress na si Roxanne Barcelo. Sobrang maganda Japan tsaka Philippine love stories ka human story, maraming story. It is a pleasant surprise at nagpapasalamat po kami sa parangal na binigay ng YCC po para sa pelikula namin. Ang Haruo rin ang entry ng Pilipinas sa competition division ng Manhattan International Film Festival sa New York sa Nobyembre. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Saan pinto na sorpresa ng muling tanghaling sexiest Pinay ng isang men's magazine? Ang detalye mamaya sa Chika Minute. Mike? Salamat, Tia. Tuluyan ang kumalat sa koalisyong una o United Nationalist Alliance si Senador Coco Pimentel. Hindi niya raw matim na makasama bilang kandidato sa pagkasenador si Miguel Zubiri na pinagbibintangan niyang bahagi ng pandaraya sa eleksyon noong taong 2007. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Well, nung nakita ko siya, sabi ko, Ninong, patawarin mo ako. Yan ang unang sinabi ni Senator Coco Pimentel sa ninong niyang si dating Pangulong Joseph Estrada nang magkausap sila. Ilang beses nang humihingi ng appointment si Erap kay Pimentel. Kaninang umaga, makikita sa mga larawang ito na ang senador mismo ang nagpunta sa bahay ni Erap sa San Juan para ipaalam na kakalas na siya sa United Nationalist Alliance o UNA. Si Pimentel ang presidente ng PDP Laban, nakakoalisyon ng Pwersa ng Masang Pilipino o PMP ni Erap sa UNA. Hindi raw talaga matanggap ni Pimentel na makasama sa ticket si dating Senator Miguel Zubiri na nakalaban niya noong eleksyon 2007. Yung aking consultation validated my initial position that I should, what my conscience told me that I should not be running with Zubiri. Sinabi na noon ni Zubiri na may nangyaring dayaan sa Maguindanao at nakinabang siya rito. Pero iginiit niyang wala siyang kinalaman doon. Kaya nga siya nagbitiw sa pwesto. Pero di naman kakala si Pimentel sa PDP Laban. Yun din ang nilinaw niya nang ipinaabot niya ang kanyang desisyon kay Vice President Jejomar Binay na kanyang kapartido. Nobody forced me to leave, no? Desisyon ko na lang ito because, sabi ko kay President Estrada, I want to campaign with a happy heart. Gusto ko sa kampanya, happy ako. Pero aminado si Pimentel na walang pondo ang PDP Laban para sa eleksyon 2013. Mas malaki raw sana ang tsansa niyang manalo bilang re-electionist kung may endorsement siya ni Erap, Binay at Senate President Juan Ponce Enrile na kasama rin sa una. Pero pwede naman daw siyang ampunin ng ibang partido. Napabalita dati na maaaring sumama si Pimentel sa senatorial slate ng Liberal Party ni Pangulong Aquino. Pero wala pa raw imbitasyon ng LP o anumang partido kay Pimentel sa ngayon. Ginagalang naman ni Erap ang desisyon ni Pimentel.
yun ang kanyang prinsipyo. At sabi ko nga sa kanya, alam mo, you'll be an asset to any political party. Si Enrile naman nagulat sa desisyon ni Pimentel, pero handa pa rin daw siyang i-endorso si Pimentel sa kanyang mga kababayan sa Cagayan. Aalis na? Opo. Well, I'm sorry about that. I'm sad that he's leaving, but that is a decision he has to make for himself. So, kung hihingi niyan tulong ko, bilang kaibigan, i-endorso ko pa rin siya sa mga voters sa aking lugar. Yung tatlo pong leaders ng una, si Vice President Binay, si former President Estrada, si Senate President Enrile, talagang personally hingiin ko ang kanilang endorsement at tulong. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Zubiri na malulungkot daw ang mga taga Mindanao sa desisyon ni Pimentel dahil umaasa ang mga ito ng pagkakaisa. Umasa raw si Zubiri na tuluyan silang magkakaayos ni Pimentel alang-alang sa kanilang mga kababayan. Sabay giit na maging siya ay naging biktima sa umunoy dayaan noong eleksyon. Si Zubiri ay nasa Italy ngayon kasama ang kanyang pamilya. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Susunod sa bansang China, 2 sanggol isinakay sa batya para masagip mula sa bus na nalubog sa baha. Exclusive. Kasambahay mula sa Catanduanes, nasira ang mukha matapos manong plantsahin ang dating amo. Nanganganib pang mabulag. Ang estudyanteng na late daw sa klase, sinabunutan ng kanyang guro. Sinabuyan pa raw ng inumin sa mukha. Tutukan niya dito sa 24 Oras.